Ang ganda dito. How many yesterday Wow, solid. are between us now? So mga parts yung ilog ay naka-spot dun sa baba. At ang ganda ng pwestuhan nila. Are between us now? Sayang nga lang at wala tayong dalang merienda. Sayang, napakaganda sana ng ating view. Napakaganda ng spot na to. Hanging on, Yan. walking. Wala nang tubig. Tuyong-tuyo na. Kahit doon sa dulo, wala nang makikitang bakas ng tubig. Ganito talaga dito sa amin mga part kapag parteng summer na. Working hard, making less. Some days are bad, bad at best. Okay, time check muna. 9:48 ng umaga. At kakaiba na yung kurot ng init sa balat mga part. At ayun, talagang summer na, wala tayong magagawa. Yung nakalipas na araw o nakalipas na buwan ay talagang mayat maya nang umuulan. At nalagpasan na natin. At ngayon ay haharap naman tayo sa ganitong season. Pero sanay naman tayo dyan sa mga ganyang sitwasyon. Kasi palagi naman yan dumadaan sa atin. Kumbaga nasanay na ang ating katawan sa mga ganitong sitwasyon. So, magandang umaga sa inyo mga part. At ngayong araw ay mamamasyal tayo. So, season na ng mga outing-outing. At malapit na ang Holy Week. At sigurado ay madami ang mga wala nang pasok sa trabaho at wala nang pasok sa school. At sigurado madami ngayon ang mga magli-leave sa kanilang trabaho para kumbaga makapag-happy-happy o makapag-outing Here in the crowd, I am so out of place. My heart on my sleeve and a smile on my face. Wishing for style for the cool kids to see. Talaga naman napakaganda na ng kalsada dito mga part. 4 na lanes. Yung dati na baku-bako dito sa parting ito. At panay ang iwas ng mga malalaking truck sa mga lubak. At talaga napakadelikado makipagsabayan na kagaya nating mga nakamotor. Ay ngayon ay safe na tayo. Ay napakaganda na ng kalsada. Pero sa ganito mga bypass road mga part ay talagang kailangan pa din nating mag-ingat. At kahit saan naman ay may kumbaga may disgrasya or may aksidente, kaya kailangan natin mag-ingat. Focus lang tayo lagi sa kalsada. I love dumantay. Ang ganda. Ito nakalagay Gutierrez Linkway Friday. Friday daw yun. So ito 3 minutes na lang daw at ilang kilometers na lang ba? 900 meters. Napakalapit lang, buhat doon sa bypass road mga part. Tingnan natin kung saan parte yon. Hindi ko pa ma-recall itong parting ito. Dito ata. Saan ba? Sabi dito sa mapa, doon sa may pinaka point ay may papasukan pa tayo. So susundin lang muna natin to. Hindi ko lang sigurado kung dito ata. Testing lang. Ayun, dito nga ang daan. Papasok pala. Akala ko sa mismong highway, pinaka paloob.
Ayos to ha. Bagong daan. Welcome Sitio Maligaya, Purok 3. Maayos dito. Kalimitan doon tayo dumadaan sa may pinaka highway. Kaya hindi natin to nadadaanan. Sabi dito ay kakanan at papasok. Dahan-dahan. No. Ba, adventure to ah. Tama ba? Hindi nadaanan natin. Teka lang, ayusin lang natin ating mapa. Ayun, dito yun eh. Tingnan lang natin. Sana hindi bawal. Pero kagaya ng dating mga part, kapag may napupuntahan tayo na bawal na lugar, ay atras agad tayo. Dahil mahirap na mga trespassing. Ang ganda ng pahingahan dun oh. Ay, meron nagsasunset. Wow, ang ganda dito. Wow, solid. Ang ganda siguro itong dinaanan nating kaparangan mga part. Kung yan ay may mga damo pa. So medyo natutuyo na nga lang dahil lang summer ngayon, pero ang ganda ng vibes. Grabe oh. Woo! Saan tayo titigil? Scout lang muna natin, tigil lang muna tayo dito. Ang ganda. And when you go, I will fall back apart. Find pieces of me all over the yard. Grabe, ang ganda. Solid. Sino yung mga part? Napakaganda. Dapat pala mga parteng hindi magsa-summer, tayo pumunta dito. Kaya nga lang at medyo natutuyo na yung mga itong damuhan. Laki ng lawin. Mukhang hindi tayo pwede dito magpalipad ng drone at may pangitain na. Baba lang ng lawin. And I almost never know what I should say. Dito pa lang mga part, sa pwestong ito ay napakaganda na. So silipin lang natin nga dito na medyo malapit pa. Doon sa kabila ay may daan pababa doon sa ayun, sa may ilog. So meron doon naghahakot ng siguro pangumpay sa alagang baka. Buhat-buhat ni kuya. Medyo malayo lang sa nating camera pero nandun siya. Malapit doon siya sa may kotse. Ang ganda ng kalangitan. Sobrang asul. At ang ganda din pagmasdan niyang paikot-ikot na lawin oh. Siguro yan ang bantay dito sa lugar na ito. Kung kanina isa lang yung nakikita natin, ngayon ay isa, dalawa, tatlo. At paikot-ikot sila dito. Tupagi na nga lang tayo. Susubukan ko magpalipad. Kahit dito lang, itong malapit na malapit lang. Para kumbaga masilip lang natin na kaunti. Kumbaga kahit mga ilang metro lang. Para kung sakali na dumating ulit yung tatlong lawin ay baba agad natin. Subok lang. Hindi ko na masyadong pinagtagal. Sinubukan ko lang talaga at sobrang risky. Bukod sa tatlong lawin na paligid-ligid, napakalakas ng hangin dito mga part.
Maganda sigurong parte na punta dito yung sobrang aga natin, yung mga siguro mga alas 6 ng umaga. Napakaganda dito. So maya-maya na konti ay pupuntahan natin yung baba, sisilipin natin, titingnan natin kung pwede doon bumaba. Sayang nga lang at wala tayong dalang merienda. Sayang, napakaganda sana ng ating view. Napakaganda itong spot na to. At sigurado na babalikan ko ulit ito. Subukan natin babae nito mga part. So, titingnan natin kung wait lang. May nakalimutan tayo. Okay naman. Ganda oh. Kanina habang sumilip tayo doon ay tinatahulan tayo ng mga aso. So medyo matatapang ang aso, pero sana huwag tayong sugudin. At sisilipin lang naman natin. Upya. Medyo mabato. At may daan naman talaga dito ng sasakyan, no? Oh, mas maganda pala dito. Ang ganda ng spot dito. Grabe, oh. Pababa lang tayo. Dahan-dahan. At baka tayo ay madulas. Op. Ay, napakaganda ng tubig dito. Dito pala nasisilip ko ng mga part. Ay, grabe. Sana hindi bawal dito. Ganda dito. Sayang nga lang, tuyo na itong parting ito. Doon tayo galing sa itaas yun, no? Sisilip lang tayo. Dito na, baka hindi tayo makaano. Yun mga part, oh, yung una natin tinambayan doon sa itaas. At ito yung sinasabi kong bahayan. At yung natatanaw natin na sasakyan. So dito lang tayo pumarada. At mabilisan lang naman. Dito sa may tabi ng puno ng kawayan. Ito na mga part yung ilog, Kalumpang River. Ay, meron mga tao. Ayan, nag-outing pala. Ang ganda. May naka-spot dun sa baba. At ang ganda ng pwestuhan nila. Kaya pala kanina ay may naririnig akong parang maingay. So siguro sila yung may-ari nitong sasakyan. Ayun. Ay, dito maganda. Buhat dito ay may natatanaw akong para siyang maliit na grotto. Parang kumbaga siguro sabihin nating pasyalan din sa kabila nitong ilog. Hindi ko lang sigurado kung kaya kong iso mga part. Ang kulay ng kanyang mga pinakabakod di kulay blue na kawayan. Ayun. Ang layo na ni Blossom. So, dito lang muna tayo. At silip-silip lang dito. Napakaganda mga part. Ang ganda ng spot dito. Kita nyo mga part. Ang ganda dito siguro mag-overnight. May katabi naman na mga bahayan. Siguro pwede magpaalam kung papayagan nila. At siguradong napakaganda dito sa parting ito. Dito kayo magtatayo ng tent. Tapos dito kayo nakaharap, oh. Tubig agad. Wow. Napakaganda. At ayun, isa pa sa napansin ko, merong siyang kumbaga hagdan na ginawa siguro ng mga lokal dyan para madali sila makababa dyan. Spending the night in Dixon, 60-odd miles from a plan. Ayun, hindi na tayo masyadong magtatagal at talagang napakatingkad ng init. At siguradong iinit si Blossom. At mapapasok ang puwet natin. Carried it all. Ayun, dito na tayo sa itaas mga part. At yun, doon tayo galing sa baba. Napakainit, walang masyadong sisilungan. At matotos na tayo maigi doon. At ito ay silipin lang natin saglit. Itong masisilip ata itong mga dito sa may kawayanan, yung ilog dito. Dahan-dahan lang. Ito. Tabi-tabi po. Ayun, silip dito.
malawak sa parting ito. Doon kasi sa pinanggaling natin, sinilip natin ay kumbaga kipot pa siya. So siguro ito yung parting ito, yung pinakabanggaan ng agos kapag bumabaha, kaya medyo lumuluwang. Pero sana sa parting ito ay umabot yung ginagawa na dike. Na kung abutin ito, sigurado napakaganda. At hindi na siya luluang. Okay, time check. 10:47 na ng umaga at magtatanghalian na. At medyo nakakaramdam na ako ng gutom. At sayang nga lang at hindi tayo handa sa pagbisita natin dito. Talaga nga naman. Sarap ng feeling kapag may mga lugar kang natutuklasang bago. Although napapanood mo naman sa iba, pero napakasarap nung ikaw mismo yung nakakasubok pumunta, o ikaw mismo yung nakakarating sa lugar na yon. Napakaganda, oh. Dito pa lang ay solid na dito sa una natin tinambayan. At sana ay makabalik tayo dito. At titiyakin ko na makakapagdala tayo ng pagkain at yung ating mga upuan na pwede nating gamitin na sa pagtambay dito. So, para sa pamasyal natin itong mga part ay hanggang dito na lang muna at tayo ay babiyahin na pa uwi. Ayun. Napakaliwalas talaga. Ay, grabe naman. Oh, sa ganito kagandang lugar. Oh, ganda, oh. Sa gitna ay may kumbaga tubog ng kalabaw yan. Natuyo na lang. Oh, grabe. Ang ganda ng vibes dito. Barangay Dalig, Batangas City. Napakaganda. So balik tayo. At siguradong masisiyahan tayo sa dating balik. No use for it all. Gora bells na. Okay. Ayun. Bago ko i-end itong video mga part ay maraming salamat sa palagi ninyong pagsama sa ating mga biyahe. Kahit na dito lang sa lugar namin, malalapit lang, ay ayun, napaka solid pa din. At talagang kahit ako mismo nag-enjoy ako sa mga napupuntahan natin dito sa lugar namin. Dito ko na lang ito tatapusin mga part. At ayun, kita-kita na lang ulit tayo sa susunod nating mga upload. See you on the next one. Bundok o dagat, laging may kwento. Sa bawat biyahe, damhin ng tanawin. Napakaganda itong spot na to. Saya, sa kamra'y dala, kwento ng mundo. Sa ilalim ng puno na ito, solid na solid na. Halina't sumama, tuklasin ang ganda. Ito na mga part 2. Hayren TV, Ilog, kwento'y Talumpang para River, sa lahat. at Bawat maganda ng lakad, kwestuhan nila. bawat tanawin, kasama ka rito. Maganda ng spot dito. Sa biyahe natin, Hayren TV, Hayren TV, Hayren TV, Hayren TV, Hayren TV. Mga kwento ng tao, tanawin ng bayan, sama-sama rito, magaan ang daan. Travel vlog na tunay, kwento'y makulay, puso ng paglalakbay, buhay na buhay, di lang tanawin.